Okay, heto na tayo. Sa harap natin, meron tayong isang set ng mga dokumento na ibinahagi mo. At lahat to umiikot sa iisang tao lang, si Narciso o Lalo. Tama. Ang sources natin, iba-iba, no? May parang CV or resume, may mga transcript ng sinasabing parang mga direct messages from God. Oo. Tapos may isa pang audio recording. Yon, isang audio recording ng parang strategy meeting. So ang mission natin ngayon, i-assemble natin tong puzzle na to. Exactly. Ang ganda ng pagka-frame mo. Paano ba bumubuo ng isang spiritual movement sa panahon ngayon? Yun. Kasi hindi lang natin titingnan kung ano yung sinasabi niya, kundi paano. Paano niya ginagawa. Titingnan natin yung buong sistema. Mula sa kung paano niya dinedefine yung sarili niya, hanggang sa kung paano niya minomobilize yung followers niya online. Oo. So, para sa iyo na nakikinig, this is a fascinating case study on communication. And community building. Umpisahan natin sa pinaka-foundation. Sino ba si Narciso o Lalo? Based mismo sa mga papel na to. Ayun, sabi sa CV niya, at ito grabe tong statement na to, siya raw ang #1 instrument chosen by God. Wow, #1 agad. Oo, at ang trabaho niya raw, 4 na bagay. Pagpapagaling, pangangaral, pagpapropesiya sa future, At yung pang-apat, pagkakita sa mga kasalanan ng tao, kahit yung mga patay na. yon. Pero sa lahat ng yan, may isang rule. Isang non-negotiable, kumbaga. Yung naka-all caps pa. Yun nga, utos daw mismo ng Diyos. You can heal and preach, but no money should be collected. It should be absolutely free. Itong absolutely free na to, kailangan natin tandaan. Ito yung anchor ng lahat. Ito yung kanyang moral high ground. Oo. At dito na agad papasok yung unang interesting na twist. Kasi, syempre sa mga ginagawa niya, may mga bumabato sa kanya ng akusasyon na isa siyang false prophet. Common na attack yan. Oo, pero yung sagot niya, yun yung hindi common. Sabi niya, Mali raw yan. hindi raw siya propeta. Hindi rin daw siya mensahero. At dito mo makikita yung yung strategic brilliance niya. Kasi tinanong niya raw yung Diyos, ano pong itatawag ko sa sarili ko? So ano daw ang sagot? Ang sagot daw sa kanya, ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling. Isipin mo, sa isang salita lang, winasak na niya yung pinakakaraniwang paninira sa mga tulad niya. Paano mo nga naman siya aakusahan na false prophet? Kung sa simula pa lang, hindi na siya umaangkin na propeta. It's a brilliant rhetorical defense. Grabe, oo nga no? Parang sinasabi niya, you're using the wrong word. Tama. So ano raw ang ibig sabihin ng calling? Ang paliwanag niya, parang telepono. Okay. Tatawagan lang siya ng Diyos kapag may gustong sabihin. Kapag walang tawag, wala siyang masasabi. Hindi siya yung source, Daluyan lang. daluyan lang. At dahil dyan, nababaliktad niya yung akusasyon. Paano? Sabi niya, ang mga tunay na false prophets daw, yun yung mga kumikita ng pera gamit ang pangalan ng Diyos. So ibinabalik niya yung issue sa mga kritiko niya, lalo na sa mga sa mga organisasyong nangungulekta ng kabuloy. Exactly. For him, the moment money gets involved, Compromised na. compromise na ang mensahe. So, malinaw na yung setup. Siya yung calling, malinis na linya at laging libre. Okay. Kung ganon, ano naman yung mismong mensahe? Yung laman ng call. Dito na papasok yung tinatawag niyang 3 P. Ito yung core ng doktrina niya. Oo, 3 bagay daw ang kailangan ng Diyos mula sa atin. Una, pagsisisi sa mga kasalanan. Medyo standard yan, no? Standard. Pangalawa, pagbabago. Standard din. Pero yung pangatlo, Dito nagiging very specific. oo, paniniwala. At hindi to yung generic na maniwala ka lang, di ba? Hindi. Inexplain niya to. Ayon sa isang mensahe, galit na galit daw ang Diyos sa paniniwalang may kapalit. Parang transactional faith? Yun. Yung tipong, sige, maniniwala ako sa iyo, pero pagalingin mo muna ako. O kaya, ibibigay ko yung paniniwala ko basta makuha ko yung visa ko. Ganon. At pansinin mo yung psychology niyan.
Ang hinihingi niya ay hindi isang kontrata. Total surrender? Total surrender. Bago mo pa man matanggap yung himala, kailangan mo munang ibigay yung 100% ng tiwala mo. Walang kondisyon. Mas powerful na commitment yun. Oo, tinatanggal yung pagdududa sa simula pa lang. So paano raw yung tamang paniniwala? May dalawang layer daw. Okay, ano yung mga yon? Unang layer, kailangan mong maniwala na si Ulalo ay isang lehitimong instrumento. Siya nga yung calling. Okay, accept the channel. Pangalawang layer, kailangan mong maniwala na si Hesukristo ang tunay na may kapangyarihan. Sabi nga raw ng Diyos sa kanya, may quote dito, ikaw ang naggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Ang ganda niyan. Kasi nagsiset to ng malinaw na proseso at hierarchy. Si Ulalo yung gatekeeper, yung channel. Kailangan mong tanggapin yung channel para ma-access mo yung source ng power. Pero at the same time, humble pa rin yung posisyon niya. Instrumento lang. Tama. This structure builds authority for him while maintaining theological safety. Pero syempre, para maniwala ka sa isang channel na ganito kalakas, kailangan mo ng patunay. Exactly. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Dito na ngayon pumapasok yung mga sinasabing kakaibang kakayahan niya. Ito yung evidence, kumbaga. Ito yung proof of concept niya. Sa CV niya, 3 ang nakalista. Una, pagpapagaling gamit ang boses. Boses lang, hindi niya kailangang humawak. Pangalawa, at ito yung medyo kakaiba, yung power of mind. Ano to? Dito, sa pakikipag-usap pa lang daw sa isang tao, nakikita na niya ang buong kwento ng buhay nito. Okay, Kasama na ang mga kasalanan ng mga ninuno o mga namayapa ng kaanak. teka. Medyo malalim yon. Hindi lang kasalanan mo ang nakikita niya, pati na rin yung sa mga lolo't lola mo. Ganun kabigat? Para siyang psychic, therapist, at pari all-in-one. Oo. Tapos yung pangatlo, mas straightforward. Yung kakayahang mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap. At ang mahalaga rito, hindi lang itong mga claim na nakasulat sa papel, di ba? Yun ang point. Ang CV niya mismo ay puno ng hyperlinks. Papuntang YouTube. Mga folder ng testimonya, mga audio recording. Napaka-modernong approach. Nagtatayo siya ng isang digital evidence locker. Oo. Every miracle, every testimony, documented, archived, and accessible online para sa sinumang gustong mag-verify. Yan ang nagpapatibay sa claim niya bilang isang tunay na calling. Okay, so nabuo na natin yung ano at bakit. May calling na libre, may core message ng 3P, at may digital evidence locker ng mga himala. Ang tanong ngayon, paano to gumagalaw in real time? Dito na natin bubuksan yung audio recording na may petsang Enero 2026. At dito, para tayong mga fly on the wall sa isang strategy session nila. Oo, naririnig natin si Olalo na kausap ang kanyang mga key supporters tulad ng isang Miski. At ang topic nila, purong digital strategy. Grabe, no? Pinag-uusapan nila ang paggamit ng Zoom para sa sessions, pag-upload sa YouTube, pag-share sa Facebook. At nabanggit pa nga ang paggamit ng AI para mas mapabilis yung pag-transcribe at pag-spread ng mga mensahe. Nakakatuwa pakinggan kasi napaka-practical. Pero ang paulit-ulit na refrain, Ay dapat lahat absolutely free. yun, si Miski mismo ang nagsabi, hindi po natin yan monomonetize. Talagang sineseryoso nila yung utos na bawal kumita. Oo, that reinforces their credibility, nagpapakita ng consistency. Pero hindi lang yan yung laman ng usapan nila. Sa gitna ng technical talk, biglang lumabas ang isang napakagandang pangyayari. Isang vision na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa lahat ng ginagawa nila. Ito ang konsepto ng payaw. Sa lahat ng nabasa ko, itong konsepto ng payaw ang pinakatumama sa akin. It's such a vivid and modern metaphor. Paano ba yung vision? Ang vision daw, ganito. Isipin mo, nasa gitna ka ng isang malawak na karagatan. Tapos may nakita kang isang balsa. Isang payaw na gawa sa kawayan. Oo, pinagbikis-bikis na kawayan. Simple lang, pero yung interpretasyon nila, doon nakasalalay ang lahat. I-breakdown natin yung mga simbolo kasi napakayaman nito. Sige,
Yung payaw o balsa mismo, ano yun? Yan daw ang kabuuan ng mga gawa ni Miski at ng grupo nila online, yung buong digital presence nila. Okay, gets. So yung bawat piraso ng kawayan na bumubuo sa balsa, Yan daw ang bawat video, bawat audio, bawat testimony, bawat piece of content na nililikha nila. wow, tapos yung mga tali na nagbubuklod sa mga kawayan, Yang daw ang ebidensya at katotohanan. Yun yung nagpapatibay sa lahat. at yung pinakamaganda para sa akin, yung mga isda, Ano yung mga isda? yung mga isda na nagkukumpulan sa ilalim ng payaw para sumilong, yan daw ang mga taong na curious, mga naghahanap. At yung mga mananampalataya na naaakit sa kanilang digital na balsa. Grabe. Ang dulo ng lahat ng ito ay kaligtasan. Ang payaw ay isang sanktuaryo, isang kanlungan. Ayon sa interpretasyon, sa oras na sumilong ka sa payaw na to, sa panonood ng videos, sa pakikinig ng audio. You're already sheltered in the power of God. Yon. So yung paglikha ng content, hindi na lang siya pag-share ng information. It becomes a sacred act. Isang sagradong pagtatayo. Nagtatayo sila ng isang digital na Arkham Noe. Wow! Ang laking pagbabago sa perspective nun. Hindi ka lang nag-upload ng video, naglalagay ka ng isang piraso ng kawayan sa isang balsa ng kaligtasan. Ganun nga. So, kung ikaw ngayon ay isa sa mga isda na sumilong na sa payaw, ano nang susunod? Pasahero ka na lang ba? Yun, dito ipinaliwanag ni Olalo yung responsibilidad ng isang tagasunod. At ito yung critical point na nagko-close ng loop sa buong sistema. Sabi niya, hindi sapat na naniniwala ka lang. O nakikinig, kailangan mong gawin ang dalawang bagay. Una, i-apply mo sa sarili mo ang mga aral. Yan yung pagsisisi at pagbabago. Okay, at pangalawa, at ito yung growth engine nila. Kailangan mo itong i-share sa iba. Pero hindi lang yung simpleng i-share mo para makatulong. May kasama tong isang napakabigat na babala. At dito ko medyo nagulat din. Sabi niya, kung ikaw ay share lang ng share ng mga mensahe, pero hindi mo naman ito isinasabuhay, Ikaw pa raw ang mapapahamak. grabe ang bigat ng responsibilidad na yan, no? Ba't baliktad pa? Yung taong pinadalhan mo ng share, kung inintindi niya at isinabuhay, Siya ang maliligtas. pero ikaw na source ng share, kung puro ka lang share at wala sa gawa, ikaw ang mapapahamak. It creates an incredible pressure for personal integrity. Hindi pwedeng do as I say, not as I do. Ang responsibilidad ay parehong panloob, which is personal transformation, at panlabas, active propagation. Hindi pwedeng isa lang. Kumbaga, yung pag-click ng share button, Hindi lang social media action. isa siyang spiritual act na may eternal consequences. Ginagawa nitong missionary ang bawat follower. Eksakto. Nabuo na natin ang buong makina. Hmm. Nagsimula sa isang napakatalinong pagpuposisyon bilang calling at sinuportahan ng doktrina na humihingi ng total commitment, yung 3 P, Pinatunayan ng isang digital evidence locker ng mga milagro. at ipinalaganap sa pamamagitan ng isang sagradong digital na balsa, ang payaw. Na pinapaandar naman ng bawat mananampalataya na may tungkuling mag-apply at mag-share. It's a self-sustaining ecosystem of faith. Built for the digital age. Perfect. So para i-wrap up natin, nasilip natin ang blueprint ng isang kompletong sistema. Ang dami nating na-cover. Oo. Nagsimula tayo kay Narciso Olalo na hindi isang propeta kundi isang calling. Nakita natin yung core message niya ng pagsisisi, pagbabago at paniniwala na walang kondisyon. At nasaksihan natin kung paano ito isinasalin sa 21st century sa pagbuo ng isang digital na payaw o kanlungan. At sa puso ng lahat ng ito, nandoon pa rin yung utos. Dapat lahat absolutely free. At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan. Ang pinakita sa atin ng mga materyales na ito ay kung paano ang paglikha ng content, isang bagay na ginagawa natin araw-araw, ay pwedeng maging isang sagradong gawain. Isang pagtatayo ng kanlungan. Oo, ang pangitian ng payaw ay nagtatanong sa atin tungkol sa sarili nating mga digital na gawain. Ito ang tanong para pag-isipan mo. Sa bawat share, like
o comment na ginagawa natin, sadya man o hindi kaya tayo rin ay nagtatayo ng sarili nating maliliit na payaw? At kung gayon, anong uri ng kanlungan ang binubuo natin? Para kanino at para saan? Maraming salamat sa pakikinig. For more information about Narciso Olalo, please visit his YouTube channel. Kung gusto niyo marinig ang explanation, mga live explanation sa mga mensahe ng Diyos, join Narciso Olalo's Zoom meeting every Sunday, 9 a.m. Philippine Time. Yung Zoom link makikita sa Facebook account ni Narciso Olalo. Maraming salamat. Don't forget to share.